Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit sunod-sunod po na karma at kamalasan ang nararanasan po ng mga DDS. Pakinggan po natin ang mga kasinungalingang ibinahagi ng taong ito patungkol po sa aming mga kakamping. Pakinggan niyo po mga kababayan. Kayong mga pinklawan, ipokrito kayo. Kayo ang totoong nanggugulo. Bakit kung totoo kayo ay nandun sa accountability and transparency ng isang government official, ba't hindi kayo mag-rally? Di ba? Isang napakalaking kaipokritohan niya kasi kaya walang naniniwala diyan sa mga pinklawan ng mga pinayupak na yan dahil sila ang number one na ipokrito. Hindi nga nila ma-call out ang government eh. Di ba? Never nilang i-call out ang government because they are afraid. Takot sila na mawala si BBM at yung ginawa nilang kaunting usapin tungkol kay BBM ay magkaroon ng domino effect. Pag nawala kasi si BBM, si Sara. So kahit anong kabalbala ni BBM, ang mga ipokritong pinklawan at makakaliwa, tatanggapin lang nila yan. They will swallow it. So hindi totoong makabayan yung mga yan. Yung mga yan ay hindi uhaw sa transparency at accountability. Saan uhaw ang pinklawan at mga kaliwang grupo? Uhaw sila sa kapangyarihan. Diba? Parang naglalaro sila ng Game of Thrones, diba? Parang sila yung nasa Lords of the Ring, diba? Yung parang sila yung say, "My precious." Si Llamas, diba? Si Llamas talagang nakita niya yung ring. My precious, that's my precious. Kasi ganun sila kauhaw, kabaliw sa kapangyarihan. Gusto nilang bumalik sa kapangyarihan. Kaya ang tingin nila sa kapangyarihan sa Malacanang, parang yung sing-sing sa Lords of the Ring. Diba? My precious. Si Llamas, my precious si Llamas. Diba? Ganun sila kauhaw, ganun sila kasugapa. Ayun, mga kababayan, narinig niyo po. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit araw-araw po silang kinakarma at minamalas, mga kababayan. Dahil nagsisinungaling po sila. Sila po ay mahilig sa black propaganda at pagsisinungaling para manlinlang ng mga Pilipino. Akalain mo, pinagbibintangan ng mga kakamping na uhaw daw po sa kapangyarihan at hypocrite daw po, no? Pag-usapan natin yan, mga kababayan. Gusto nilang palabasin na ang mga kakamping kay uhaw sa kapangyarihan, gustong makabalik sa kapangyarihan, ipokrito, at yung kanilang ginagawa ay binibintang po sa aming mga kakamping. Ito po ang paliwanag ko sa inyo. Patunay na hindi po totoo ang sinabi ng taong ito. Una, si Pinoy Aquino po bilang isang yellow, nung po siya ay bumaba sa pagkapangulo, tumahimik po siya at hinarap na lamang ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Hindi po siya sumasagot sa mga paninira sa kanya dahil para sa kanya, established na siya, tapos na ang kanyang panahon, ang kanyang pagkapangulo, harapin na lamang ang mga reklamo laban sa kanya. At yung po ang ginawa ni Pinoy Aquino. Namayapa siya ng tahimik at walang inaway na tao. Hindi po siya nagparali. Hindi po siya araw-araw na bumatikos kay Duterte noon. Hindi po siya nagpawelga, nagpatipo, nagparali para manawagan sa AFP at sa PNP na mag-withdraw ng suporta sa Pangulo. Hindi po siya nagparali para manawagan ng pagre-resign ng kasalukuyang Pangulo noong 2016 hanggang 2022. Si Pinoy po ay tumahimik at namayapa ng walang inaway na tao. So hindi po totoo ang kasinungalingan ng taong ito na gusto po ng mga yellow or kakamping ang kapangyarihan or gutom sa kapangyarihan. Yun po kasi yung gusto niyang palabasin. Hindi po totoo yun. Sino po ba ang pawelga ng pawelga noong 2023 at 2024 para paalisan si PBBM? Hindi po ba sila, mga DDS, yung idol nila, si Duterte, nangunguna pa sa welga, sa rally, para Para insultihin si PBBM. Tawagin ng kung ano-ano ang kanilang mga vloggers, kung ano-anong pambabastos sa paninira. Tinatawag na ngagba, tinatawag na nagko-coke, kung ano-ano, pulboronic. Ang dami po nilang sinabi sa kanilang mga rally at sa kanilang mga content. Si Duterte, siya pa yung nangungunang manawagan na mag-resign at umalis si PBBM sa pagkapangulo. Para Para pumalit yung anak niya.
ang mga DDS, ang mga kilalang personalidad at politiko na sinusuportahan nila, sila yung nananawagan na mag-withdraw ang AFP at PNP ng suporta kay PBBM. Para ano? Para mag-aklas ang kasundaluhan at ang mga kapulisan? Sino po bang gumawa ng ganun? Hindi po ba mga DDS, mga kababayan? Kaya napakasinungaling ng taong ito para ibintang sa mga kaamping yung gawain nila. Tatawa-tawa pa. Sana okay lang siya. Sana okay lang yung kanyang kalusugan. Hindi po ba napakasinungaling at napakagaling manlinlang at napakagaling magpakalat ng propaganda, black propaganda, para ibintang sa ibang tao yung gawain nila, mga kababayan. Totoo na ayaw namin na mapaalis si PBBM. Dahil totoo din na ayaw naming pumalit si Sara. Tignan nyo naman po yung mga reklamo kay Sara Duterte, mga kababayan. Sinong Pilipino ang gugusto na siya yung pumalit kay PBBM? Kaya doon lang ako sumang-ayon sa kanya. Tama yung sinabi niya na ayaw naming mapaltan si PBBM. Pero doon sa sinasabi niya na kinukonsinti namin yung kabalbalan daw ni PBBM, meron po siyang sinasabi na meron daw pong kabalbalan si PBBM. Well, ito po yung sagot ko. Patunayan nyo. Maglabas kayo ng ebidensya. Kahit kayo, hindi nyo naman maipakita yung mga ebidensya nyo. Wala kayong isang pangreklamo. Tsaka, hindi kami nagkukonsinte ng kabalbalan na sinasabi nito. Hindi po ganun ang ugali ng mga kakamping, mga kababayan. Kita nyo naman yan kahit kayo alam nyo. Kapag meron kaming nakitang hindi tama, babatikusin namin. Hindi namin kukonsintihin. Pero susuporta kami sa maayos at tamang ginagawa ng namumuno. Napakasinungaling naman ng taong ito. Ibinintang pa sa mga kakamping yung gawain nila. Talagang hindi po kami papayag na matanggal si PBBM. Kaya hanggang 2028, kasama po kami na poprotekta sa presidency ni PBBM. Kita niyo naman kung totoo yung sinasabi niya na gutom sa kapangyarihan ng mga kakamping, tingnan niyo yung ginagawa ng Atty. Lenny. Nag-put up ng NGO after niyang matalo para makatulong sa kasalukuyang gobyerno. Tahimik siya. Ayan, nakapagpatayo na naman sila ng mga bagong classroom. Ito yung pinaka-recent. Bagong classroom sa Naga at sa Capiz. Mga classroom po yan. Tumutulong siya. Kahit hindi po siya nag-iingay, hindi na siya sumasali sa mga usaping pampolitika. Mayora na siya sa Naga ngayon. Pero andun pa din yung kanyang NGO na patuloy na tumutulong sa national government. So ganun ba yung gutom sa kapangyarihan? Sila Senator Kiko, sila Senator Bam, mga kakamping. Nag-ingay ba sila? Nagrally ba sila? Nung matalo sila? Hindi. Gumawa sila ng mga bagay, yung mga advocacies nila para makatulong sa kasalukuyang gobyerno. Kaya naman nakita ito ng mga tao, ng mga Pilipino, kaya nung tumakbo sila ng 2025, nanalo ulit sila. Dahil na-realize na ng mga tao kung sino talaga yung mga ganit sa kapangyarihan, gutom sa kapangyarihan, mga sinungaling at mapanglinlang, mga gumagamit ng black propaganda ng AI para manipulahin ang public opinion at mga DDS yon, mga kababayan. Kampo ng mga DDS. Tapos babalik ta rin nyo pa. Ganyan ang ginawa nyo ng 2016 Ganyan yung ginawa nyo ng 2016. Kayo yung kandidato ng NPA, kayo yung idol nyo si Duterte na nakikipag-usap kay Joe Masison, at siya yung kandidato ng NPA, pero ibinintang nyo kay VP Lenny ng 2022. Kayo din naman yung may mga akusasyon na may kinalaman doon sa pagpasok ng bilyong-bilyong halaga ng shabs sa custom. At merong economic advisor, merong kumpare. Pero hanggang yon hindi nyo pinasisinungalingan na yon. Hindi nyo kayang patunayan na sinungaling si Senator Trillanes. Tapos anong ginawa nyo? Sa mga kakamping nyo, ibinintang kay Congressman De Lima. Kay Senator Trillanes, pinagbintangan niya nagbenta ng West Philippine Sea. Pero sinong naging tuta ng China, sunod-sunuran sa China at gustong gawing probinsya ng China ang Pilipinas? Di ba yung mga idol nyo, mga DDS, sobra sandamakmak at sukdulan ang pagiging sinungaling nyo? Kaya, sunod-sunod ang karma na nararanasan nyo. Itong mga nakarang araw, anong naranasan nila? Si Harry Roque may nakaaway na DDS vlogger sa Netherlands. Si Benny Abante, pinroklamang nanalo. Ayaw na ayaw ng mga DDS dyan. So sumakit na naman ang puso nila dyan. Ano pa? Si Harry Roque, according to Secretary Remulla, na-deny ang asylum. Ano pa? Si dating Pangulong Duterte, yung legal team niya,
na-deny ang petisyon ng kanyang legal team na tanggalin ang dalawang ICC judges. Ano pa? Si Tebes na aresto. Ano pa? Yung isang polis na DDS na kung ano-anong pinagsasabi kay PBBM at sa ICC na aresto. Ano pa? Patuloy pa rin ang impeachment trial magsisimula sa July dahil tinanggap ang sumon at naghanda na ng mga abogado si BP Sara. Yan ang mga sunod-sunod na karma at kamalasan na nararanasan ng mga DDS. Ano pa? Yung sabi nila makukulong daw si Congressman De Lima ulit, hindi naman nangyari. At marami pang susunod na karma at kamalasan ang dadating sa inyo mga DDS hanggat hindi kayo tumitigil sa pagkakalat ng kasinungalingan, black propaganda at panlilinlang sa mga Pilipino. Hindi kayo magwawagi. Hindi nagwawagi ang masama. Yung kasinungalingan nyo, basang-basa na ng mga Pilipino. Alam na namin ang galawan nyo. Tignan nyo ito. Ginagamit yung Kitty Duterte, yung page na yan, ginagamit yung picture at pangalan ni Kitty Duterte. Malamang sa malamang DDS troll yan, no? Tapos sinasabi sa post na ito, babalik na raw yung idol nila, si dating Pangulong Duterte. Nakahanda na raw, ayos na raw yung papers, release papers, at babalik na raw sa Pilipinas. Ayan, basahin niyo po yung nakalagay. Akalain niyo mga kababayan, na-share po yan ng halos 400 shares at nag-react ng love, care, like, libo-libo. Ibig sabihin, marami na paniwala. Pero ito ba'y totoo? Hindi. Hindi yan totoo kasi nungalingan yan. Wala pong ganyan. Hindi pa nga tapos yung petisyon, hindi pa nga nadidesisyonan yung petisyon ng interim release eh. Tapos may ganito na. So, diyan na lang kayo kumakapit, mga DDS, sa kasinungalingan, sa fake news, sa AI. Hindi ba kayo nauumay? At hindi ba kayo nakokonsensya mga DDS, niloloko nyo ang kapwa nyo DDS gamit ang fake news at kasinungalingan? Saan nyo naman na yan? Sinong idol nyo? Yung nag-share ng AI video to manipulate public opinion para sabihin na may Gen Z na naniniwala sa kanila? Si Senator Bato? Yan ba yung idol nyo? Grabe. Again, hindi matatapos ang mga kamalasan nyo hanggat hindi kayo nagpapakumbaba, hindi kayo nagbabago, hanggat lagi kayong hambog at mayabang, at hanggat patuloy kayo sa pagkakalat ng kasinungalingan at panlilinlang sa mga Pilipino. Mga mismong kapwa nyo DDS na mumulat na, nare-realize na mali ang sinusuportahan nila, mali ang kanilang tinitindigan, at paunti na kayo ng paunti. Kaya yung pagbibintang, yung pag-aakusa, pag-gaslight na ginagawa nyo sa mga loyalists, sa mga kakamping, hindi kayo magtatagumpay dyan. Hindi namin kayo papayagan na magtagumpay muli ang kasamaan at kadilimang hatid ng mga fake news, kasinungalingan, black propaganda, conspiracy theories, troll farm. Dalan-dala na kami. Hindi kami papayag na magwagi ang mga pro-China at mga mapagpanggap. Sila naman pala itong malapit sa mga makakaliwa at sa mga rebelde. Sila naman pala itong malapit sa mga inaakusahan na involved sa pogo, pangangamkam ng lupa, at pagkalat ng shabs sa Pilipinas. Natuto na kaming mga Pilipino. Hindi kami papayag na ang manalo dito ay yung pababayaan ang mga teritoryo ng bansa natin. Magsasama-sama po tayo mga kababayan sa 2028. Maraming po salamat sa panonood. Sana po i-like ng video natin at makapag-komento kayo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.